Question, what is your why that keeps your fire burning every day? Ulitin ko, what is your why that keeps your fire burning every day? Yun, sige, alamin natin. Ano nga ba? Bakit nga ba? Para saan nga ba gumigising ang ating bisita for tonight, every day? Alamin natin yan para sa ating episode 148, Advocacies Beyond Barriers. Live na live, dito lang sa I Am Possible. Simula na naman, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Javellana. I am a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker and I am your host. Welcome to I Am Possible. Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Another Monday, February 9, 2026. Live na live tayo ngayon, 8 o'clock in the evening, Philippine time. So yon, bago tayo mag-start, again, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page. I Am Possible. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Para sa ating YouTube channel, Paulo Javellana TV. Ganon din sa ating TikTok account. Pakifollow na rin ang ating TikTok account, I Am Possible. Sa lahat ng mga nag-like, nag-follow, nag-subscribe, maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat ng mga viewers all over the world, kung saan man kayong parte ng mundo ngayon, good morning, good afternoon, good evening. Kung ano oras yung man mapapakinggan, mapapanood ang ating podcast for tonight, magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFWs, thank you for continuous support. Sa inyong continuous support para sa lahat ng shows, episodes ng I Am Possible. Maraming salamat. Siyempre, binabati ko ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamabait, pinakamamahal kong asawa, si Bia Javellana. I love you kay Sage, I love you. Siyempre, sa napakagwapo at napakakisig na technical director ng I Am Possible, si Sir Adrian de los Reyes. Good evening, Sir Ed. Kay Ma'am Alma, good evening. Binabati ko si Mama Tess Javellana, good evening. Kasama niya si Kiko, si Shawi, si Shohan, si Tita Tere, Ate Marie, dyan sa Parañaque. Magandang gabi sa inyong lahat. Kay Mama Grace Flormata, Ronan Flormata ng Tabora, Trancoville, kay Papa Ronnie Flormata, kay Papa Noel, kay Kuya JJ Javellana, and sa family mo, dito yan, sa Baguio City. Good evening. Siyempre, binabati ko ng maligayang kaarawan. Today mismo, February 9. Golden Boy ng aming family, ang aking kapatid, si Francis Joel Jojo Javellana. Happy birthday! Congratulations for reaching your 50th year of existence. 50 years old na yan, Golden Boy. Maraming salamat sa iyong suporta sa pamilya. Thank you. Happy birthday. May the good Lord grant all the desires of your heart. Magandang gabi sa iyo at sa buong family mo. Pagaling ka, balita ko may sakit ka daw, aking kapatid. So yon, binabati ko rin si Isa CJ Bella Santos ng San Francisco, California. Good morning. Tita Chong Kapati, Tito Erwin Kapati, Jason Jeremy Kapati, ang bagong membro ng family Kapati family, si Leonela Kapati. Good morning dyan sa may New Jersey, Philadelphia, USA. Kay Tita Jet, Tito Rolly Cui, good morning ng Wisconsin. Downtown LA, good morning kay Tito Erwin and Tita Awazul. Dila Nababu ng California, good morning pa rin yan. Kay Matet de Leon, Dog Kramer, kay Ma'am Chanda Romero, good evening sa inyo. Kay Rich Falsis, good morning. Kay Verna Falsis, Kylie, Cleo, dyan sa may Canada yan, good morning sa inyo. Tito Ricky Corleto ng JC de Bangus, magandang gabi. Joselito Talanya, thank you sa pag-alalay, pagsuporta sa akin sa mga ginagawa ko ngayon. Kay Joselito Talanya sa family mo, Sir Mac, kay Sir Richard Abad, we're praying sa very successful operation ng iyong kapatid, Sir Richard. Kapit lang. Kay Ma'am Babylin, kay Ashley, sa lahat ng coaches namin, kay Sir Goody, ang Secretary General ng PhilSpada, kay Coach Arniel, ang Philippine team coach ng athletics, kay Lexa, ang aming silver medalist, yan, ng para athlete, kay Ma'am Elizabeth Baila, kay Sir Sam, PIDAW officer ng Baguio City, kay Ma'am Karen, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng kasama ko sa Victory Group, Men's Fellowship, Ladies Fellowship, Couples Fellowship, sa lahat ng families represented, magandang gabi sa inyo. Hindi ko na iisa-isahin. Baka may makalimutan ako, baka may magtampo. Belated happy birthday kay Zani Quiros, Attorney Zani Quiros. Siyempre sa aking mother-in-law, kay Mama Grace Fermata, belated happy birthday last Feb 4.
Jason Kapati, belated happy birthday. Last Feb 4 din yan. So yun, without much further ado, para mas mababa ang ating kwentuhan, pakilala natin ating very special guest for today. Actually, matagal ko na siyang ni-invite. Sobrang hectic, sobrang busy. Kaya nga yung title natin yun, episode 148, Advocacies Beyond Barriers. Ang daming advocacies ng ating bisita tonight. Ang hirap pagilapin. Buti nagkaroon siya ng time tonight, February 9, 2026. So yun, bisita natin for tonight. She's a mother of 3. A graduate of AB Psychology. Meron siyang Master of Divinity sa isa sa mga university sa Busan, South Korea. Ako, baka magaling mag-Korean yung ating bisita tonight. Dyslexia advocate, founder din ng Kairos Kids Center, and currently she's the president of Persons with Disabilities sa Barangay Gibraltar dito sa Baguio City. A good friend of mine, impossible magingay para kay Miss Emily Malikdan. Yun. Good evening, Ma'am Emily. Ma'am Emily? Yes, good evening. Yun. Kamusta? Kamusta? Hello, Ma'am Emily. Yes, mabuti naman po. With the grace of God, this is the vindicated time. Na-invite mo rin ako. Yes. Natuloy din tayo, Ma'am Emily. Anyway, Yes. bago tayo mag-start, anong oras na dyan sa inyo sa Gibraltar, Ma'am Emily? 8 o'clock. Pareho 8 to 10. pareho tayo ng oras dito sa sa Luwakan, sa Kias. Same time tayo. Kala mo nasa ibang bansa ako, no? Gusto mo ng sample ng Korean? Magpapakilala ako. Sige nga, magbati ka nga ng Korean. Jaeremun, Emily Ibnida, Philippine Saram, Chukbok Hamida. Wow. Ano sabi mo, Ma'am Emily? My name is Emily. I'm from the Philippines. God bless you all. Wow. Pwede na pang beauty pageant ng bati. Bago tayo mag-start, Ma'am Emily, baka may mga gusto ko munang batiin, mga shoutouts mo. Shout out, nandito ko ngayon sa Makeup by Miss Chel Studio. Maraming salamat kay Sis Chel, sa kanyang husband, kay Joel, kay PB, kay Uncle, Auntie, and kay Kuya Allen. And I forgot, Kuya Bro. Yan, salamat sa pagpapatuloy at isang magandang studio. Siya ay isang makeup artist. Kaya we encourage mga event. Pwede siya. Wow. Miss- Ako. Pwede yan. I-recommend natin yan sa aking wife sa The Pink Toolbox Party Services yung iyong makeup artist. Baka pag may need, mamaya i-promote din natin kung nasaan ka ngayon, Ma'am Emily. Yes. Thank you. Sige, okay lang. Kwentuhan tayo, Ma'am Emily. Makikichismis ako sa kwento ng iyong buhay sa iyong nakaraan. Parang maalaala mo kaya magbabalik tanaw tayo. Iiyakan tayo nito. Tataas ang rating pag may iyakan. Tumataas ang rating pag may umiiyak. Okay lang? Okay lang. Sige. So, ikaw, Ma'am Emily, born and raised where? Saan ka ba lumaki? Konting background about your childhood. Kamusta ang iyong growing up years? Lumaki ako sa Quezon City, particularly sa Riverside, near siya sa Sandigan Bayan. Kaya graduate ako sa Commonwealth Elementary School, yung Manggahan, yung sinasabi na Payatas. Yan, going to Payatas. Yan. Kumusta ang background, growing mo? Kumusta sa inyong lugar, sa Riverside, sa family? Yung area kasi namin, malapit kami sa palengke. So mga 3 o'clock, magigising ka na kasi nandiyan na yung mga nagdadating ang mga isda, mga gulay Maingay sa na. palengke. Yun. Maingay na. Tapos kami sa highway. Pero ako yung bata kasi na sa bahay lang kasi kinakandado kami ng parents namin. Hindi kami ganong lumalayo yung bahay. Kunyari, sa tabing bahay lang namin magpapatentero, ganon. Pero hindi kami palalabas ng bahay. Okay. So talagang kumbaga confined kayo within sa loob ng bahay kayo. Ilan ba kayo magkakapatid, Ma'am Emily? 3. Ako yung panganay, kasunod babae, tapos lalaki. Growing up, anong livelihood ng iyong parents?
Yung father ko auto mechanic siya. So, Mm. magaling siya sa ano, electrical. Pero ano din siya, jack of all trades. Marunong Okay. siyang gumawa ng TV, radyo, ng electric fan, ng relo, lahat na. Wag lang computer kasi hindi pa uso nun. Hindi pa nga. Tapos yung mother ko, housewife lang. Yan. Okay. So talagang siya ang Mm. nakatutok sa inyong magkakapatid. Ano bang pangarap ng isang Emily? Ano bang maiden name mo, Ma'am Emily? San Pedro. Anong pangarap ng isang Emily San Pedro growing up? Growing up, gusto ko sanang maging mechanical engineer. Pero mahirap pala kasi may math. May Kaya math. ang gusto ko, Na-realize mo may math. So ano na oo, lang, binago mo yung pangarap mo, ano na? gusto ko sana rin maging teacher. May ano, anong tawag to? Board May math, exam. may board exam May math naman. din. Oo. Nabago na naman ang pangarap. Mabago na naman. Nag-psychology na lang ako. Walang math, Yan. walang board exam. Nung time namin, nung ano, wala pang board exam. Nung Mm. nasa Korea na ako, nagkaroon 2009. Okay. From, ano kasi ako BS, so ano siya, Bachelor of Science. So more on pre-med course siya. Mm, Nahirapan ako mm. sa comparative anatomy, mga Okay. memorization, like after frag, magpupusa na Mm. kami. So sabi ko, hindi ko kakayanin. So nag-ship ako ng AB. Yun, more AB. on sa school. Yan. Teaching. Kaya gusto ko na maging teacher. Pero yung So parang last, dinaan mo sa AB para hindi ka mag-board exam. mm. Pero ang kabagsak-bagsakan teacher pa rin. Yes. Kasi yung pinaka-last na major subject, ang nagustuhan ko dun ay educational psychology. So, it's a combine of psych and Mm. education pa rin. May mga pwede ka bang makwento sa amin, Ma'am Emily, growing up? Anong struggles mo, struggles ng family na pwede mo ma-share sa mga viewers natin? Na baka makarelate sila sa mga struggles na pinagdaanan mo rin growing up. Tatlo kami magkakapatid. Pero pag dating ng college, yun na, pahirapan na kasi yung tatay ko, magaling siyang mekaniko, marami siyang alam na trabaho, pero ano siya, manginginom. Yan. Yung Mhm. alam mo yung gin, kaya niya yung gawing soft drinks, talagyan niya lang yun ng Ganun? straw. Oo, kaya niya Wow. maghapon. Yun So, yung tinatawag na mga sunog baga na. mm. Kaya yun, hirap akong mag-aral kahit siguro elementary pa lang. Mangungutang kami sa mga bigasan, sama ko ng tatay ko. "Oh, anak, ikaw na mangutang ng bigas diyan, kilala ko 'yan." Kasi yung tatay ko nga magaling gumawa ng sasakyan. So, Mm. lahat ng mga nagtitinda dun, mga truck nila, service, si tatay yung Gumagawa. gumagawa. Pero Mm. marami kasi siyang kaibigan, Mm. people-oriented siya. 'Yan, Mm. dinadaan sa inom, luto-luto. Kaya minsan masarap yung pulutan nila. Wala kaming makain, walang ulam Sa inyo sa wala. Aha. yun. Mm. Kaya pagdating ng high school, sabi nung may nakilala akong isang kuya, sabi niya, "Mag-aral ka mabuti ta's apply ka ng scholarship." So, aral Mhm. lang ako, nag-top 1 ako ng grade 7, parang Okay. first year sa Mm, Raman mm. Magsaysay. So, ang Mm. daming section do'n. Pero tinandaan ko yung sinabi niya, mag-aral lang ako. And then in-apply niya ako ng scholarship. Ano Okay. siya, for 6 months, so mag-a-attend lang ako ng church. Parang it's a ministry kasi na magkaroon ng scholarship. So, akala ko Mm. lang nag-attend ako for the church. Pero yun, nagiging involved na pala ako. So, from high school hanggang college, meron akong scholarship. Galing. Tinatawag na Unla sa Kaunlaran Project. So, hindi naman na nahirapan ako sa pag-aaral kasi nga may support akong natatanggap. Pero yung Mm. kapatid ko, kasi hindi naman siya sakop ng ibang kapatid ko. Yung pangalawa, parang first year college lang siya. Pero Mhm. ano lang siya, vocational. Nanalo siya ng trip to Boracay. Hindi siya Okay. nakapag-Boracay kasi binayad niya do'n sa tuition fee niya, pero hindi pa rin Mm. natapos. Yung maagang nakapag-asawa. Yung Oo. kapatid ko naman, parang kinder pa lang, yung mga poster parent, meron na siya. Ayun, napabarkada, hindi rin nakatapos ng pag-aaral. So Kaya ako ikaw lang. hanggang sa masters, hanggang college, ayun, talagang lang, through by God's grace, sa help ng church na may pa-scholar, ayun.
bakit ka nagpursige, Ma'am Emily, na magkaroon ng scholarship, pagpatuloy yung pag-aaral, na makatapos even masterals, nagkaroon ka ng Masters of Divinity sa Korea pa. Bakit ka nagpursige? Anong motivation mo, Ma'am Emily? Yung iba, kung mahirap ang buhay, talagang stop na sa pag-aaral, mag-work na, gusto nang kumita, magkaroon ng income, pumasok sa family, sa bahay. Pero ikaw talagang nagpursige ka makatapos. Yun, mini-maintain ko yung grade ko kasi noon ay 85 lang, okay na. Ngayon yata pataasan 90 plus. So nakakaya ko naman kahit wala akong honor, ganyan. At least wag lang bumaba ng 85. Pero nung college kasi ako, syempre yan na yung haharapin ko na talaga yung mga may hirap na subject. So bumabagsak na ako. Nag-aral kasi ako sa New Era University. Tapos yan, dinaanan ko yung algebra, yung trigo. Lagi talaga akong bumabagsak, pati chemistry, hanggang yung professor ko namatay na lang. Kalilipat-lipat ko. Tapos yun, nag-transfer ako dun sa Wesleyan University na may scholarship din. Kaya ako nag-aaral kasi yung nakikita ko yung tatay ko, matalino yung tatay ko, pero hanggang grade 3 lang yung natapos niya. Pero yung grade 3 na yun, di ba sabi nila, sila yung magagaling mag-English. 'Di ba? Kahit pero kailangan mo silang painumin. Yan, pag na sila, lasing na sila, yan, si tatay mag-i-English na, mga Galing nga, no? ganyan. Tapos kasi kaya parang daycare, grade 6, high school, never nag-attend yung tatay ko ng graduation ko. Lagi yung nanay. Tapos nung college ako, Wesleyan, so Cabanatuan. The day before, pumunta ako ng school, kinuha ko yung toga ko. Tapos, sinama ko lahat, pagbalik, sinama ko na lahat yung parents ko. Nag-ipon ako para makapag-rent at ma-witness na yung yung graduation ko. Dahil nga sa sacrifice din ng mother ko na makapag-aral ako, or hindi naman lahat nakukuha sa scholarship kasi may mga allowance din. So sabi ko, si nanay ang magmamarch sa akin papunta sa stage. Tapos, yun, yung habang nanonood yung tatay ko, sinasabi pala sa kapatid ko na sana ako yung kasama niya sa pagmamarch. So, graduate ako July 7, 2004. Actually, 26 na ako nung graduate na yun kasi nga pahinto-hinto ako. So, sabi ko, Lord, gusto ko pa uling mag-aral para masama ko yung tatay ko sa stage. Kaya, 7 years after, by God's grace, sa ibang bansa naman ako nakapag-aral. Pero ganun pa rin yung goal ko. Kahit hindi ko siya maisama sa Korea, makikita niya akong graduate. Pero sad to say, 6 months after, yun na, dahil nasa inom, nagkasakit siya. Hindi ako makauwi kasi 1 month na lang, manganak ako dun sa panganay ko. Tapos yun, sa Korea ka, nasa Korea ka nun? Yes. Tumatawag siya. Kasi sabi ng parents ko, tumatawag siya sa'yo, pero pakinggan mo na lang kasi wala na siyang mailabas na word. So, pinakinggan ko siya at nararamdaman ko na rin na ilang days na lang siya tatagal. Pero yung mga classmate ko, hindi, kaya pa yan. Makikita mo pa yung father mo. Pero hindi na talaga. So, yun, yung dahilan ko kung bakit ako nag-aral uli. Not necessary naman na nag-masters, yun talaga yung yung nag-aaral kasi ako sa New Era, lumipat ako sa Wesleyan. Actually, student pastor ako sa Methodist. So, pag sa Wesleyan ako mag-aral sa Cabanatuan, automatic, may 100, discount sa scholarship. 100%. So, parang, oo, discount. Tapos, under ako ng BOD, Board of Trustee, as a Board of Trustee Scholar. So, nakuha ko yun. Kaya yun. Pero yun talaga yung desire ko. Makapag-aral para makapag-march ako kasama ng tatay ko. Pero hindi na naabutan ni papa mo? Hindi na naabutan. Kaya pag uwi ko nun, punta agad ako sa Puntod. Pinakita ko na lang yung graduation picture ko, yung certificate ko. Hindi ba parang hindi ka ba napaisip nun, Ma'am Emily, or yung mga times na kinusap mo si Lord na parang sana kung pwede ko lang ipagpalit yung pag-aaral para buhay pang tatay ko. Hindi mo ba naisip yun na
Na kundi ako, sana hindi na lang ako nag-aral dito sa Korea, at least nakasama ko pa ang tatay ko. Bago naman ako umalis, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, Tay, hindi ko alam, itatry ko lang mag-apply ng scholarship kung makakapag-aral ako. May bendasyon naman yun. Sige anak, nakaya mo na, nakapunta ka na once, okay lang. So, binayagan naman niya ako. So, hindi naman ako nag-regret na nag-aral ako. It so happened talaga na alam ko na dumaranas na siya ng sakit. Ayun. Sige, Ma'am Emily. Magpahinga ka muna dyan. Mag-relax ka muna. May mga babatiin lang ako, ha? Balikan kita. Philippine Standard Time, it's 8:23 in the evening. Again, Philippine Standard Time, it's 8:23 in the evening. This Philippine Standard Time is brought to us by the Pink Toolbox Party Services, Baguio Villaloca Boarding House, I Am Worldwide, Novisol. So yun, sa mga viewers natin dyan, kung meron kayong mga products, mga brands, mga labels, mga events na gusto nyo gamiting platform, ang I Am Possible para ma-promote natin ang inyong mga products, ang inyong mga brands, or whatever it is na gusto nyo gamiting platform, mga I Am Possible, pwede natin ilagay inyong logo, mga taglines, makikita yan dito sa Facebook page, sa YouTube, sa TikTok. Meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. You may contact us sa 0927-1818337. Again, 0927-1818337, or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page, I Am Possible. Again, may mga sponsorship packages kami pwedeng i-offer sa inyo. Tulungan nyo kami, tulungan namin kayo, magtulungan tayo. Tulungan nyo mag-grow ang I Am Possible, tulungan namin mag-grow ang inyong mga products sa inyong mga businesses through sa pag-sponsor. Sa mga gusto naman mag-donate, mag-pledge, mag-support in any shape, way, or form. Sa mga gusto mag-donate, mag-pledge, mag-support, again, in any way, shape, or form, our GCash number, 0927-1818337. Again, GCash number, 0927-1818337. Sa mga naghanap naman may need para sa party planner, events coordinator, wedding coordinator, please check the Pink Toolbox Party Services. Again, the Pink Toolbox Party Services ang Facebook page. For bookings and inquiries dito sa Baguio City and nearby provinces, you may contact the Pink Toolbox Party Services, 0927-1818337, or mag-DM lang kayo sa the Pink Toolbox Party Services sa kanilang Facebook page. Lagyan nyo na hashtag I Am Possible para mabigyan kayo ng napakagandang discount. Again, the Pink Toolbox Party Services, napakaganda, napakagaling, napakahusay ng party planner dyan. Asawa ko yan, si Bia Avellana. Dito sa Baguio City and nearby provinces, please check her page. Check nyo rin ang kanyang TikTok account, The Pink Toolbox. Makikita nyo yung mga events na nagawa nila. Andyan, marami kayo ma-check dyan. 100%. Hindi ko kayo mapapahiya kapag nakipag-joint venture kayo sa The Pink Toolbox, kinuha yung party planner and The Pink Toolbox Party Services. So yun. Again, maraming salamat sa lahat na nakatutok ngayon. Kung nanonood na kayo, please pakishare ang ating episode tonight, episode 148, Advocacies Beyond Barriers. Again, happy birthday sa aking kapatid, sa aming kapatid kay Francis Joel Jojo Havillana, Golden Boy. Happy birthday sa iyo. So, sige, balikan natin si Ma'am Emily. Good evening, Ma'am Emily. Good evening po, Sir Paul. Yon. Ma'am Emily, baka pwedeng ikaw naman magtrabaho at ako rin na commercial live yun eh. I-shout Meron ba out tayong ko lang mga shoutout? si Kuya Jelon. Yan, kapatid Hello. ni Sis Jelon. Hello, Kuya Jelon. Meron pa po? Dagdagan ko lang Sir Paul, kasi bali nung nakagraduate ako, pag uwi ko, meron na akong husband at meron na akong 3 months old na anak. So, Okay. pag sa certificate ko nung nag-aral ako sa Korea, doon ko rin, I finally found my destiny. The one. I Yun. finally found the one. Taga Oo. Baguio. Di ba Yun. meron kang certificate sa Master of Divinity, meron kang marriage certificate, meron kang ngayong birth certificate ng baby mo. Ang dami mo certificate pag uwi. Dami. Kompleto. Oo. So doon kayo nagkakilala ng iyong husband sa Korea. Yes. Mm-mm. Pero Pinoy.
Pinoy kasi yung ano niya, manager, deacon sa church. Kami ng mga Mhm. Bible students, naka-assign kami sa mga churches, sa mga companies na mag-Bible study. So, yung company na yon ay under ni Deacon Jang. Ang mga worker niya ay lahat Filipino. Kaya kami kasi depende sa sponsor namin kung meron kaming Saturday na destino na pupunta sa mga churches, sa Bible study. Pero sa amin, dalawa kaming sponsor, hindi naman kami pressure na gawin yon. Kaya ako, Mm. nag-stay lang ako sa dormitory. Pero one time, invite ako nung classmate ko. Sabi niya, sama ka naman, mag-Bible study tayo. So, Mm. nakarating ako dun sa place ng husband ko. Sa apartment sila ng mga, kung saan yung mga worker. So, nakalagay dun sa pinto, the doctor is out. Actually, Okay. nandun lang sila sa loob ng apartment. Ayaw lang nilang lumabas kasi Mm. ayaw nila yung Bible study. Okay. Yun. Siya pala yung destiny ko, di ba? Huwag mo Yun. sasabihin na may boyfriend ka or else magkakaroon ka talaga ng boyfriend dito. Ayun. Yun. Sa Busan yan, Busan. Sa Busan. Sa Nuksan, So, particularly. sumasakay ka ng train. Mm. Sasakay ng Wala ka bang train. na-experience sa train to Busan? Wala ka na-experience? Oh, later na lumabas yun eh. Nandito na ako sa Pinas Oo, di eh. ba? Train Mm. to Busan, di ba? Mamaya, pag-usapan natin ang iyong love story. Ano pangalan ng Mm. husband mo, Ma'am Emily? Mark Benedict. Short Mark for Benedict. Marky. Mm. Wow, galing to. Talagang ano pag-aaral, scholarship, ang yung pinunta sa South Korea, pero hindi lang pala yun ang ang ibibigay sa ni Lord. Mm. Nung pagkatapos mo ng Master of Divinity, ano nang next step? Yun din yung iniisip ko noon. Sabi ko, Lord, ano nang next step? Karamihan kasi ng mga classmate ko, syempre pastor na sila. Tapos doon kasi yung mga churches, Presbyterian, Reformed Presbyterian. So kami mga babae, we're not allowed to be a pastor. Mm-mm. Just only a Bible woman or missionary. Mm-mm. So sabi ng isang professor namin na ang calling naman hindi lang sa pulpit. Pwedeng sa Mm-mm. field, pwede kung saan kayo ilalagay ni Lord. So bago ako graduate, pupunta sana ako, mag-i-stay na ako sa Vietnam. Okay. Kaya meron akong 2 weeks exposure, July 1 to 14, 2009. Pero hindi na ako nakabalik sa Vietnam kasi nagkasakit na yung sponsor ko. Mm-mm. Yun. Pero nadala ko na yung ilang gamit ko sa Vietnam. Hindi ko na nakuha, hindi ko na nabalikan. Yun. Mm-mm. So yung husband mo, so nag-aaral ka pa nung naging kayo na diyan, 'di ba? Mm-mm. Tapos bakit siya din nag-decide na umuwi na ng Philippines nung uuwi ka na? Sama-sama na Actually, kayo. kasi student visa ako. So, parang Mm. na-extend lang ako ng 3 months dahil nga yung Mm. sa ko. Pero siya, hinatid niya kami, umuwi kami, binigyan siya ng break. Tapos, Mm. may chance pa siya for another year. Pero nag-usap na kami, kapag nagkaanak kami, uwi talaga kami sa Pilipinas. Dito namin Yeah. palalakihin yung mga anak namin. Yun yung usapan Wow. namin. Okay. Yun. So So, question ko Ma'am Emily, meron ka ba na experience hanggang yan yung nagka-family ka, nagkaanak ka na? Meron bang point sa buhay mo, Ma'am Emily, na yung parang why me moment? Kung kanina ang question ko nga meron bang why? Yung why na question, yung what is your why that keeps your fire burning every day? This time, bago mo sagutin yung question na yung intro question natin, meron ka bang why me moment sa buhay mo na you question God, Lord, bakit tama ba tong ginagawa ko? Ito ba yung para sa akin? Or yung mga struggles na pinagdaanan mo ng family mo na, Lord, bakit parang ang hirap naman ng pinagdadaanan ng buhay ko? Meron ka bang did it ever come point in your life na you question God kung yung sa situation na meron ka? Parang as a child growing up, sana parang ideal yung parents ko, ganun yung iniisip ko. Mm. Wala sanang bisyo si tatay, parang we go to Mm. church together, Mm. pero hindi. Pero ang plano ni Lord, yung ikaw mismo na tinawag na gagamitin yung buhay mo
sa pamilya mo and sa mga taong nasa paligid. Lumaki din kasi ako na Catholic. Tapos yung lugar namin, grade 6 ako, yun yung daanan. Tatanungin ko sila, sino ditong gusto magpakasal, magpabinyag? Ako yung nagtatanong. Kaya grade 6 pa lang, tinatanong ko na yung nanay ko, Nay, payagan mo na ako sa monastery, sa convent. Magumadre ako. Ayun yung nanay ko. Madre. Oo, Oo. bata pa nga ako kasi grade 6 pa lang. Tapos nung nasa Methodist na ako, meron naman yung sa mga babae, yung Harris Memorial College. Siguro 16 years old. Ayaw pa rin ako payagan ng nanay ko. Kasi panganay nga ako, tas babae. Pero ang will ni Lord, yun pa rin. So hindi ako nag-Harris, hindi rin ako nag-master sa Methodist kasi pwede din yung babae mag-pastor. Pero doon pa rin ako dinadirect ni Lord ang mag-aral ng salita niya. So yung pag-uwi mo Ma'am Emily, so syempre may asawa ka na, may baby na. Ano nang ginawa mo? Yun din yung mahirap na part kasi pareho kami ng asawa ko at lost. Parang sa Korea, contented ka or lahat mabibili mo kasi may work ka. So back to zero kami. Kasi hindi naman ako na-assign sa church. Parang napunta ako sa isang school na Christian school na sabihin natin maliit lang, na tama lang. Konti lang yung number of students. So hindi siya ganun na kalakihan kasi meron na nga kaming anak. Tapos yung husband ko din, nagkaroon ng depression. Hindi niya alam kung saan siya mag-fit na trabaho. So dumating sa point na nasa jeep ako. May second child na kami. Buntis. Umiiyak ako. Sabi ko, Lord, bakit? Ang ganda na sa Korea. Tapos bumalik kami dito na back to zero ulit. From Monday to Friday, magtatrabaho ako. Tapos nagpa-part-time ako sa Bible School. Nagtuturo ako. Sunday na lang. Minsan, gagawa pa ako ng lesson plan. Umiiyak ako. Tapos yung asawa ko na-depress. Kasi napunta sa construction, naloko sila. Pati yung gamit nila, nabenta, naglakad sila. So yung result nun, yung asawa ko natutulog na lang. Tulog siya ng tulog. Kasi nga, hindi niya ma-express or nanibago siya pagdating sa pag-uwi namin. Pero praise God na ka-recover naman. Through the help ng parents. Go ahead. Parent ko. Si husband mo, before mo siya na-meet, Ma'am Emily, ano ba siya? Christian na siya o hindi pa? Catholic siya, pero dahil nga sa church nila, parang ini-encourage na maging Christian or mabaptize. So, tinatanong ko nga siya baka naman, member ka ng church dahil nililigawan mo ako and all, ginaganon siya. Napilitan. Pero, oo, napilitan siya. Pero kasi nung nasa Manila kami, GCF, Green Hills Christian Fellowship. Green Hills, yes. Mentor naman siya na-mentor siya ng pastor namin. Minsan sinasama din siya sa mga Bible study. Pero yun nga, yung mga struggle and all, parang yun, na nawala siya and all. Pero kasi ngayon, dahil nga taxi driver siya, 3 beses lang yung biyahe niya, including pa yung Sunday. Minsan hindi siya talaga nakakapag-church. Pero I believe God already nagplan na ng seed sa Lord sa buhay niya. Yes. Paano kumilos si Lord? Kung may share mo sa amin, Ma'am Emily, paano kumilos si Lord sa family niyo? Sa'yo, kay husband mo, sa inyong mga anak, paano siya kumilos sa buhay niyo? Kasi ako siguro 14 years old, ako naging Christian. So yung family ko talaga, even yung father ko, kahit nung mamatay siya, doon na lang yung sa last breath niya na may mag-share sa kanya kasi wala nga ako. And yung mother ko naman nag-a-attend naman ng Christian church kasi yun nga, bago ako pumunta sa Korea, oriented na kami sa Korean church. So may malapit na church doon sa amin, doon na rin nag-a-attend yung mother ko. Yung husband ko naman, talagang buong family din sila ay Catholic. Mga rector yung parents niya, nag-serve sa church. Kaya somehow, may question na parang bakit kailangan kang mag-change ng belief mo. Pero good thing naman na okay naman sa kanya, nakitaan naman siya ng changes and all. Yeah, na-appreciate din naman nila. Kasi
sa Baguio ay ang talaga ikakasal sana kami, kasal igorot. Pero wala Mhm. pa talaga kasi akong idea nun. So, ni-encourage na nila na magkasal igorot kami. Tapos, may 1 month lang kami na bakasyon. February, exactly February. February 17. Basta pagpasok ng February, umuwi kami ng Pilipinas para asikasuhin yung kasal namin within a month. Mm. At nagpakasal kami sa Green Hills Christian Fellowship. Tapos bumalik din kami agad bago matapos yung February. Mm. Kaya, praise God, tanggap naman nila yung decision namin na Christian wedding. Christian wedding. Mm. Yeah. Mm. So talagang ano, yung pagbalik niyo naman nila, nag-start kayo ulit dito ng ano, kayong mag-asawa, tapos yan kasama yung mga anak nyo. So yung na practice mo pa itong ano, Master of Divinity. Hindi ko, nag-try ako, nagturo ako sa Bible school. Naging instructor ako, pero hindi ako as a Bible woman. So, more on teaching sa mga Christian school. Mm. Ah. So binalik mo yung Tapos, passion mo as a teacher, no? Talagang bumalik yes. ka doon. Mm. 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 Yung husband ko kasi, parang napunta nga siya sa construction business. Mm. Nag-try din kami ng Naging construction, ano, pero kontraktor. kasi ang family ng husband ko, yung father-in-law ko, contractor. Tapos yung mga kapatid niya, Hindi yan sa DPWH, hindi naman. sa Rizal, Kalinga sila eh. Personal. I mean, they have their own business. Mm. Yun. Mm. May mga kapatid siyang engineer, accountant, doctor. Yan. So, praise God, kasi bago naman niya ako na-meet, tumutulong din siya sa family niya, paaralin yung mga kapatid niya. Yun. Mm. Kaya, Sa, minsan, ka-receive kami ng help sa kanila. So, ikaw may regular work ka, yung husband mo may business sila yung sa construction. Kailan pumasok yung mga advocacies mo, Ma'am Emily? Paano pa Actually, nagkaroon ng chance na pumasok ng mga advocacies na yan? nung pumunta ako napunta kami sa Kalinga. Kasi nandun yung Mm. father-in-law ko, yung mother-in-law ko, yun. Pero nung time na yun, wala na si mama. Kasi prior to that, sa Manila kasi, meron yung Compassion International, parang sabihin na natin, UNICEF, na nagpapaaral ng mga bata. But this is Mm. a partnership sa church, saka dun sa mga sponsor. So, Compassion International, meron silang tinatawag na KISED Kid Center, kaya doon ako nagkaroon ng idea. Every Saturday, nagvo-volunteer ako doon as a teacher kasi more on din siya, holistic naman siya, pero we try to teach them the biblical way, yung mga bata. Pinapaaral sila ng church, tinutulungan yung family nila from kinder to college, or kasi at that time wala pang college, pero umabot naman ng college. So yun yung ginagawa ko, busy ako. Parang way na rin na as part of my ministry. Tapos nag-advocate talaga ako nung nasa Kalinga. During the time pa ng pandemic, actually a month before, meron kasi yung ka-ELCO, kung dito sa atin Beneco. Ka-ELCO yung nakita kong open door na yung mga parents, yung mga resident ay mag-meeting sa kuryente. So, doon ako nag-invite. Sabi ko, I would like to propose na magkaroon ng kids center kasi sa Kalinga naman, yung mga spaces, malalaki yung bakuran. So, okay na. Or kung hindi man, doon sana mismo sa barangay, Caloocan yung pangalan niya. Doon meron silang space. Pero hindi nga natuloy dahil pumasok si pandemic. So, February 10 yon. Tapos March 15, nagkaroon ng pandemic. So, mga ilang months pa. Nag-offer ako ng mga tutorials sa mga bata, sa mga grade 6, na turuan sila sa reading. Bago pa pala yun, nagkaroon kami ng idea ng friend ko, magtayo ng school. Zera Developmental Center. Kasi may training ako sa Montessori. Kaya yun, doon ko in-apply. Parang preschool. So mga 2018, so for a year, hindi na nga namin napag-graduate ng mga bata kasi inabot ng pandemic. So in-adapt na lang siya ng daycare. Maganda sana siya, parang it's a Montessori school. So yun, nung pandemic, may time lang na
in-invite ko yung mga bata, mag-coloring sa bahay, mag-painting, kasi marami akong children's book, mahilig din ako sa libro. Ayun. Mm-mm. Tapos, for a year, lockdown. So, yung vision ko na magkaroon ng kids center, hindi natuloy. Tapos, sumasok yung 2020, yan, medyo okay na, mga April. Pumupunta na ako sa mga bahay-bahay. Bali, nag-start ako mag-tutor sa mga bata. So, Mm-mm. yun din yung naging way na nag-open yung mga mother na, ay, sige po, dalhin po tayo, magpunta ng mga bata dito. Una, iniisip ko lang kasi yung mga anak, walang kalaro. Mm-mm. Kulong lang sa bahay. So, yun. Iba-ibang places na nag-offer. Dito naman kayo mag-Kairos Kids Center. So, ginagawa ko. Nagturo ako sa kanila ng singing, ng mga basic literacy, numeracy, tapos nagpapagame, may feeding, kung may mag-sponsor, may mga nakakapanood na friends abroad, yun, nagbibigay sila. So ito na basically Ma'am Emily ang ang nakita mong passion mo, core gift ito na. Itong advocacy na ginagawa mo ngayon. Yung teaching, yung pag-develop sa mga kids, sa mga kabataan. Mm. Anong fulfillment ang natatanggap mo with regards to your passion, to your advocacies na ginagawa Ma'am Emily? Ang pag-share naman ng Word of God ay, yes, nakikita sa buhay mo, number one, and yun din talaga yung battle cry mo na you live by God's grace at yung buhay mo maging love letter. Pero minsan, pag sa mga tao kasi, pag nasa community ka, may mga aloof din na nag-share ka ng Word of God, na discourage sila and all, lalo na sa ibang belief. Pero, pag nagsimula ka sa mga bata, sakop na yun, pati mga magulang. At doon sila natutuwa. Kaya ang naging entry ko, mga bata. Kasi pag bata ang nilapitan mo, sila yung very innocent, napaka-absorbent nila. So, yun din yung passion ko. Makita ko yung mga bata na masaya, hindi mo maintindihan yung innocent nila, yun na attitude. At kahit na napapagod sila, magulo, ganyan. Minsan nakakapagod talaga. From here, lilipat ka sa ibang lugar para makapagturo ka pa rin. Kasi doon, mga barangay malalayo. Dahil nga, pandemic, sasakay ako ng kuliglig, ng tractor, makikihitch ako sa mga motor. Tapos, naisip ko pa na mag-volunteer sa isang daycare kasi yung daycare sa tribo, malayo, sa baba. Sabi ko, ako na lang po, pupuntahan ko yung mga bahay-bahay. So, pinuntahan ko pa yung mga school. So, ang joy doon ay makita mo yung mga bata na masaya na darating ka, teacher, aral na tayo, ganyan. Welcome po sa bahay namin, dito sa lugar namin. Yung natural lang na minsan papadalan ka ng ng mga tanim nila, ng mga gulay. Yes. Yes. Sige po. Kaya yun po, kasi nung dumating kami sa Kalinga, nagkasakit kasi yung panganay ko, nagkaroon siya ng dengue. Okay. At hindi na kami nakabalik sa Manila kasi bawat kilos mo doon, pera, ma-hospital ka. Madalas na hospital yung mga anak ko, nakukonvulsion. And praise God kasi yung isang brother-in-law ko, nakapasa siya as a physician, si Doc Beda. Kaya yun, naagapan naman na hindi na dengue yung anak ko. Tsaka yun na rin yung Thanksgiving ko, na yung mga bata, turuan ko. At na-bless naman ako sa buhay ng anak ko na, ayun, na malakas pa siya hanggang ngayon. 9 years old siguro siya noon. Ngayon, na siya, 15 years old. Okay na. Kasi, Si Sir Mark talagang all-out support sa advocacies na ginagawa mo, Ma'am Emily. Actually, hindi. Nagagalit siya kasi ang dami mong time para sa mga bata kung saan-saan kang lugar. Parang gumagala ka na lang. Wala kayong time sa mga. Yes. Tatlong anak mo di ba? Tatlo. Yung dalawa, sinasama ko. Yung isa na iiwan. Yun. Napapagalitan din ako. Pero alam niya, yun yung talagang ginagawa ko. Kahit, batuhin, salubungin ako ng sibat. Hindi ako susuk. Yun. Kasi pandemic yun. Knowing pandemic. Maraming namamatay. Siyempre, may mga anak ka, maliliit pa yung mga bata.
Tas Life nasa labas ka, ended. uuwi ka. Yeah, correct. Pero Hmm. praise God, Sir Paulo. Paano mo pinaintindi kay Sir Mark na this is my passion, itong calling ko? Sabi ko naman kasi sa kanya, alam mo naman, nakilala mo ko sa Bible School, doon pa lang, marami kaming ginagawa. Yung sasabi naman niya sa akin, siya naman yung nagbabalanse. I-balance mo rin yung ministry and family. Correct. Kaya Meron ba, until here sa Baguio, yun pa rin. meron bang dumating ba sa point ng yung mga ginagawa Ma'am Emily na yung mga anak mo, either Isadro or sila nagsabi na, ma, parang ang dami mong time sa ibang kids, sa amin medyo kulang ang time. True. Yun talaga ang nakakatusok sa puso. Mhm. Pero Mm. pinapaintindi ko naman sa kanila. Sabi ko, at least nararanasan nyo nga ito kahit pandemic. Paano na yung ibang bata na wala talaga, nakakulong lang sa bahay? And kaysa isipin mo yung sakit and all, i-spend mo na lang yung time mo in a productive way. Kaya yun, yung iba, yung dalawa kong anak, sinasamahan ako. Yung isa, hindi talaga. Pero yun, ngayon, na-realize niya na, naunawaan niya na. Siya yung, meron kasi kaming ukulele. Ngayon, siya na yung nagtuturo sa mga bata sa Sunday School ng magturo ng ukulele. Yung naging ministry niya. What is your most unforgettable experience sa sa pagtuturo, pag-ikot-ikot sa iba-ibang lugar, Ma'am Emily, sa mga kids? Ano yung hindi mo makakalimutang pangyayari or experience? Yung mga bata na nagsasabi sila, yung mga natutunan nila, yung mga kinakanta nila, yung mga palaro na nag-e-enjoy sila. Yan. Ang unforgettable doon, meron kasing isang puno na malaki doon. Kasya yung siguro 14 na mga bata. So, doon ako nag-bless sa punong yun na makita yung mga bata na naglalaro, yung nagbibigay sa kanila ng lakas, 'di ba? Kung ang buhay natin ay isang puno, tayo ba ay nanlalagas o malagong puno? So yun yung reflection ko na kung bibigyan tayo ng buhay ng Lord, sana flourishing, tulad ng punong nakatayo na yan. Ikaw ba masasabi mo, Ma'am Emily, right now, yung puno, kung isa kang puno, flourishing na? I think so. Nag-flourish ka na? Maraming struggle at marami na rin pinagdaanan. With the grace of God, it's flourishing. Yun, marami pa rin naman akong gusto ma-achieve. Pero sa stage ko ngayon, I believe I'm flourishing. My tree of life is flourishing by the grace of God. Dumaan ka na rin sa mga panahon ng taglagas, ano? Ay, kung dun ka sa Korea, 4 na season yun. Oo nga. Diba? Summer, winter, fall, yan. Spring. Pag dumadaan ka sa mga, let's say dito sa Philippines, sa panahon ng taglagas sa atin, pagka dumaan ka sa mga seasons ng taglagas, paano ka nagko-cope up during those seasons ng down ng iyong buhay? Kapit lang. Parang si Paul, di ba? Kasi magaling siya sa law. Hindi naman ganoon kahirap yung buhay niya, di ba? Para malagay sa posisyon. Pero napunta siya sa peak ng buhay niya na makulong. Pero nagre-rejoice pa rin siya. Nagbibigay siya ng encouragement sa mga tao. Gumagawa siya ng letter. So, nung nauwi na ako ng Pilipinas kami, naisip ko, Lord, nilagay mo na kami sa maayos na status. Nung nandun kami sa Korea, 2008, 2011. Nakita ko dun sa TV, nag-ondoy sa Manila, which andun yung parents ko, pero hindi naman sila gano'n na-affected. Pero maraming Pilipino ang na-affected. Pero yung moment na yun, nandun kami sa Korea. So kung ano pa yung magiging sitwasyon namin ngayon, I would like to say, I should be thankful na maranasan ko yun. Maranasan namin. Correct. So, yung mga nangyari sa buhay mo, Ma'am Emily, ito nga yung mga advocacies mo dito sa Kairos Kids Center na naumpisahan mo na nga, paano naman, paano mo pa naisisingit yung pagiging president? Currently, you're the president ng Persons with Disabilities Organization sa Barangay Gibraltar dito sa Baguio City. Paano ka napasok dito sa pagiging presidente ng PWD organization ng barangay, Ma'am Emily? Actually, sa Kalinga pa lang. Kasi sanay ako sa community work. Sa church, trained din ako ng hospital ministry, ng jail ministry, yan, yung mga medical mission.
Sa Kalinga, na-meet ko yung president nila ng PWD. Actually, yung husband ko, kasi ano siya, cleft palate. Hindi siya nakuha na PWD kasi functional naman siya. Ganun kasi yung category noon, unlike Okay. yung mga disability. So, doon pa lang nag-involve na ako. Kilala ko na yung mga taong may disability, kinikilala ko sila, nagpapakilala ako sa kanila. Pagdating ko dito, bago ako dumating dito, sabi niya, happy ako na mapupunta ka sa Baguio. Sabi ng presidente na yun, I'm sure marami kang matutunan nun at pagbalik mo, marami ka pang share sa amin. So, nung naging presidente ako, nasama ako sa PWD, nag-click sa isip ko na yun yung sinasabi ng president na yun. Pero hindi ganun kadali nung nandito ako sa Baguio. Kasi 2021, sabi ko, city ito, doon probinsya. So, mahilig kasi ako sa laruan, nagko-collect ako para yun yung pang-invite ko sa mga bata. Madali ko silang ma-invite. Kaya dito hindi pa nga sa Gibraltar ako naging active eh. Sa Minds View, doon ako nag-a-attend ng mga EdPid, yung mga intervention. Mas na-close ko yung nila, yung kagawa dito sa Minds View. Tapos later na lang sa Gibraltar. Tapos, na-invite nila ako one time. I think December 10, 2022 para sa Christmas year-end program ng PWD. So sabi ko, nakita ko maraming bata. Kasi ang motto ng Kairos Kids Center, play, learn, and care. Yung care na yon, whether regular na bata or with disability. So sabi ko, play and care para parang siya, it's a play therapy sa mga bata. So nag-start ako February 23 or February 25, 2023. So dire-diretso yun. Like for a year, 2 years, nag-volunteer ako sa barangay. Tapos yun na, yung anak ko kasi, naranasan ko pa magturo sa isang private school. Sabing ganun, yung anak mo may siya, mga delay. Tapos iba yung niya, yung behavior niya and all. Why not ipa-check mo siya? Actually, kasi yung anak ko, pinanganak ko siyang 5 days old, may sepsis siya, tsaka jaundice, yung naninilaw yung katawan niya. So, that moment, nung araw na yun, alam kong yung anak ko ay magiging special, kakaiba. So, hindi ko naman inisip kung disability yun or whatsoever. So, dun na pumasok. Yung teacher na yun, 2 years niyang na-handle yung anak ko. At nakita niya talaga yung struggle ng anak ko. At marami na rin nagsasabi, ipa-check niyo na po yung anak niyo and all. Nadala ko pa kasi siya sa isang private, sa SLU, dito sa tapat ng Lions Club. Yun, sa Home Sweet Home. So, nag-play therapy siya and all. Ang mahal talaga ng gastos. Yes. Kaya, the following year, at nasama naman siya sa recommendation ng school for assessment. Yun nga, yung anak ko ay diagnosed with psychosocial ng ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Parang inisip ko na, baka sa kanang galing yun. Undiagnosed adult ADHD ako kasi sabi kong tinatanggap ng mga responsibility. Yun, Correct, ako na minsan nagkukusa, di ba? Sabi ko mga advocacy and all. Yes. Yun. Kaya, so, yeah, go ahead po. Nagpatuloy ako na hanggang dito sa Baguio. So, kasi kamusta yung anak niyo? Ako, yung mga anak ko, kasama ko sila nag-start kasi yung mga libro ng mga anak, binigay ko sa mga anak ko yung mga libro. Tapos yun din yung ginagamit ko. Pero, honestly, yung work doon, ako lang mag-isa. Kaya ang ginagawa ko, sa mga school ako lumalapit, sa pinaka-head, sa mga principal, nakikipag-MOA ako. Iba-ibang school, iba-iba din yung project nila. Like sa high school, meron yung Project Shine, ang meaning nun, students having individual nurturing empowerment na may mga learning disabilities and all. Sa isang school naman ay Project Dalan. Ano naman siya, more on bullying, we need peace education, pero kasama ka naman yung church namin, yung Fruit Bearers in Christ Fellowship, na nagkakaroon kami ng small group sa mga bata. Nung time kasi na yun, pwede pang sa early morning ng first subject nila. Pero ngayon kasi after school na. So tumagal din naman siya ng 3 years.
Tapos yung isang school naman dito sa sa Liting, storytelling naman siya. Kinder to grade 6. And ngayon din dito sa Gibraltar Elementary, storytelling din. So iba't ibang program siya. Talagang ang pinanghahawakan ko lang yung MOA para mas bonding na makakapasok ako sa school dahil meron kaming agreement. Yun naman yung kagandahan na kahit wala siyang center, kasi ang concept ko talaga ng kid center, not necessarily my center, yung hindi barrier yung four walls na wala yung structure. Kung nasaan yung mga bata, kung saan mo sila mahanap. Yun. Grabe, no? Parang kailangan natin yung pagdasal, Ma'am Emily, na dagdagan ni Lord yung 24 hours mo. Parang kulang ang 24 hours para sa'yo, Ma'am Emily. Ayun. Pag napapagod ka, Ma'am Emily, anong ginagawa mo? Kasi pinapakinggan ko lang nakakapagod sa dami ng advocacy, sa dami ng iyong ginagawa because of your passion. Di ba? Pag napapagod ka, anong takbuhan mo? Anong ginagawa mo, Ma'am Emily? Umiiyak kay Lord. Pupunta ako sa isang mountain. Doon ako nagpa-pray. Tumatawa ako ngayon, pero deep inside, I have also my struggle. Sometimes, it's a question of time management. What is my priority? What is the most thing important to you? May mga ganun pa rin ako. Pero kung titigil ako ngayon, paano ko makikita yung result? Kaya yung kasi nakita ko yung PWD, narinig ko yung mga kwento na magulo, parang hindi talaga walang structure. Nag-step up ako. May ugali kasi akong pag alam kong kaya ko, kahit alam ko along the way, mahirapan ako. Nag-volunteer ako mismo. Sabihin ko, I would like to volunteer myself as a president. Ganun ako katapang. Pero alam ko na may mga struggles. So, nung nagpaalam ako sa PWD, hindi nila ako pinayagan. Sabayan mo yung term ng barangay, ng punong barangay. Pero yun, sinabi ko, nahihirapan ako, gusto ko man, pero kung hindi kayo makika-operate, might as well, umalis na lang ako. So nakita naman nila na pinapakita ko naman sa kanila, para sa organization. Nagpapasalamat ako kay punong barangay ni Mencio Wag at sa aming social services na si Kagawad Grace Mayas, na siyang nagagabay din sa akin bago pa siya si Kagawad Seni Dana. Sila yung nagme-mentor sa akin. Dali. Yes, Ma'am Emily. Wait lang, ayusin ko lang ha. Ma'am Emily? Yes po. Klaro ba ako? Klaro? Clear? Medyo mahina. Medyo mahina? Galing natin. Ay, mas clear yan? Yan. Sige, Ma'am Emily, medyo bumibilis yung ating oras. Kung gaano kadami ang iyong ginagawa, kung gaano kabilis ang oras ang mga oras na umaandar sa iyo, Ma'am Emily, ganun din yung ating programa, medyo bumibilis ang ating oras. Ma'am, meron akong ginagawa kasi dito, game, word association, or words of positivity. May ibibigay ko sa yung words or set of words, tapos pag binigay ko sa yung word or gamit na salita na yun, Ma'am Emily, pakibigay mo sa akin yung literal meaning or ano talaga yung gamit niya, purpose niya, and after that, gawin mo siyang figurative or metaphoric. Parang paano mo siya gagawing message sa mga viewers using that word. Okay ka? Yes po. Sige. Pero bago natin gawin yung game, baka check natin, baka may mga comments, may mga nagpapa-shoutout. Wala po yata, sir. Wala pa. Sige. Sa mga viewers, pagka napanood nyo, comment lang kayo. Makikita naman ni Ma'am Emily yan. Makikita namin yung mga comments nyo. Mag-react lang kayo. Like and share yung ating episode 148, Advocacies Beyond Barriers with Ma'am Emily Malecdan. So sige, Ma'am Emily, first word ko sa'yo. First word. Total, mahilig ka sa pagtuturo. Passion mo ang teaching. Dati nga gusto mo maging teacher. First word ko sa'yo, lesson plan. Lesson plan, ito ay mahalaga para mas organize yung ginagawa mo. And ang lesson plan din, ito yung guide mo sa iyong pagtuturo bago ka humarap sa iyong estudyante. Sa iyo yung mga vision mo, yung mga mission mo, kung paano mo dadalhin yung mga
purpose mo sa buhay in life, sa buhay mo, sa mga plano mo sa buhay, sa pag-advocate for me na bilang isang advocate. So para sa atin ang lesson plan para sa ano siya, parang yan ang yung yung mga vision ng yung mga goals nandiyan sa lesson plan. Mhm. Okay. Second word, Ma'am Emily, blackboard. Blackboard. Sa Blackboard kasi lahat nandyan. Kung noon wala pang mga cellphone, wala pang mga laptop, dyan mo sinusulat yung mga importante, lahat ng subject. Kung I can compare that na God is our blackboard, He write our story. So sumunod ka lang, aayusin ni Lord yung buhay mo from a difficult subject to a lighter subject. Galing. So talagang si Lord ang ating author. Siya ang nag-design ng ating buhay. So yung parang sa blackboard nga, di ba? Doon nabubuo kung sino tayo. Last word, Ma'am Emily. Chalkbox. Chalkbox. Yan, chalkbox. Para na rin siyang ballpen, di ba? I think minsan kasi sa mga sinusulat natin, may mga bagay na gusto tayong i-erase. Pero yung mga bagay na gusto nating erase, yun yung nagtuturo sa atin. Nagko-correct sa atin, kung ano pa yung mga dapat nating baguhin or improve sa sarili natin. Galing. Di ba? Sabi si Ma'am Emily, madali lang ating word association, kaya mo. Teacher ang dating mo, Ma'am Emily. Sige. Thank you. Ma'am Emily, question. Ano ang biggest lesson na natutunan mo sa iyong mother na hanggang ngayon bit mo and sana maipasa mo sa mga anak mo from your mother? From my mother, kami kasi ng nanay ko, hindi kami nag-I love you, to be honest. Kaya minsan asawa ko nagtatanong, ba't di ka nag-I love you? Ang hirap sa'yo mag-I love you. Pero ano kasi siya very strong woman. Bihira rin siyang umiyak. Umiyak lang siya nung alam niyang nahihirapan na yung tatay ko. At yun, nung umiyak siya, actually, tatlo dapat yung kapatid ko na lalaki. Yung panganay, ako, yung kasunod, tapos yung bunso. Parang 4 na lalaki na ang nawala sa buhay niya. Pero bihira siyang umiyak. Ganon siya katapang. Sana yung tapang na meron siya ay ma-invite ko sa sarili ko. Boldness, yung braveness. Na yan ang gusto mong maging characteristics din ng mga anak mo. Yes. Kung nasa harap mo ngayon si mother mo, anong gusto mong sabihin sa kanya na sa tingin mo hindi mo pa nasabi sa kanya? Yeah, nanay, bihira akong magsabi na mahal kita, pero alam ko yung mga pinagdaanan mo, alam ko yung hirap. Sana mag-slow down, magpahinga ka naman. Isipin mo naman yung sarili mo, hindi lang yung mga anak mo or mga apo. And mas magtuon na lang tayo dun sa buhay na nilalaan ng Panginoon, yung makilala siya through His Word. Biggest lesson na natutunan mo sa iyong tatay? Sa tatay ko, maging resourceful kasi jack of all trades nga siya. Parang alamin mo ang lahat ng bagay. Kung hindi man, galingan mo sa bagay na meron ka. Kung nasa harap mo si papa mo ngayon, kung nabubuhay pa si papa mo at nasa harap mo siya ngayon, anong gusto mo sabihin sa papa mo, Ma'am Emily? Sasabihin ko sa kanya, Tay, maraming salamat sa mga tinuro mo na kahit isa akong babae, ayaw niya kasi ng babae. Gusto niya lalaki. Medyo mahaba lang yung story na to. Yung pagpapakalbo ko kasi, na ano ko yun sa tatay ko, sa gitna siya nagpapakalbo. Bakit siya nagpapakalbo? Para sa pagkakaroon ng anak na lalaki. For 14 years, ginawa niya yon tuwing mahal na araw. Pero yun, hindi ko naman ginawa na magpakalbo. Kung hindi para sa anak ko na nabully, at ngayon sa mga kaibigan ko na may cancer patient, na whatever decision you have, stand on that. Stand firm. Panindigan mo. Wag lang yung sa mali. Panindigan mo na yun ay makakabuti. Kung meron kang page ng libro ng buhay mo, Ma'am Emily, kung meron pahina sa buhay mo na gusto mong balikan, anong pahina ito at bakit? Pahina na makasama ko yung tatay ko sa pagmarcha sa graduation.
Hindi lang dahil nag-masters ako or napili ko yung Masters of Divinity or inalaw ng Lord. Kung hindi, sa susunod na ng buhay ko ay magkaroon ng graduation na kasama ko ang tatay ko. Kung meron namang page sa libro ng buhay mo, Ma'am Emily, na gusto mong punitin, gusto mong i-delete, tanggalin, anong page ito at bakit? Actually, dumating na ako sa point na nung college ako, ano rin ako student leader. Parang 3 organization sa nilahan ko. Very Grabe, sociable college ako. pa lang, Ma'am Emily, hindi ka na mapakali, no? Oo, ganun yung ano ko. Ano ako parang college Ayaw mo representative rin walang na ginagawa sa buhay. 4th year. 26 ako noon, 48 na ako ngayon. Ay, 47. Yun, kasi yun yung time na gusto kong mamatay na. Yung kitilin yung buhay ko. Suko na ako, Lord. Pero kung ginawa ko yun, hindi mo ako ma-interview ngayon, Sir Paul. Sir Pao. Wala kang May mental mga batang health. na-reach out, na napakaraming batang na-reach out mo ngayon. Yeah. So pwede mo ba sabihin yung page ng buhay mo na yan, Ma'am Emily, yan yung one of your darkest moments ng buhay mo? Yes. Ma'am Emily. Kasi hindi ako Ano kasi ba ni Lord during those moments, Ma'am Emily? Kasi natatakot ako baka ma-discourage sila. Pero yun na, sa sarili ko, gusto ko nang i-end yung life ko. I'm not holy, I'm not perfect, nagkakamali ako, may struggle ako. Pero by the grace of God, andito pa rin ako sa mundo. 22 years ago. Yeah. Everything happens for a reason. May purpose talaga lahat na nangyayari. Yes. Ngayon, Ma'am Emily, sa mga anak mo, sa 3 anak mo, anong gusto mong iwang message sa kanila? Anong gusto mong sabihin message for your kids kung sakali mapanood nila itong interview natin? Sa mga anak ko, alam ko na kini-question niyo si mama. Sometimes, most of the time, wala akong time sa inyo. Pero sana, ito rin yung maging commitment nyo na hindi lang kayo mabuhay para sa sarili nyo, para din sa kapwa ninyo, at yun yung maging service ninyo, paglilingkod ninyo. And sa panganay kong anak, magpatuloy ka sa mga talent na meron ka, i-harness mo pa para maging blessing ito. Sa anak ko, sa pangalawa, kasi she's struggling when it comes to identity sa mga kaibigan niya. Sana the Lord will find you na mahanap mo yung steady identity mo na sa Panginoon lang, na you are a child of God, you are His princess. At sa bunso kong anak, ikaw yung dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Hindi lang para sa'yo, para sa susunod pang generation. Kay Sir Mark, anong gusto mong message kay Sir Mark? Yan, kasi opposite kami. Kung akala nyo soft-hearted ako, napaka-calm. Siya yung taong organized. Lahat ng vulnerability ko, lahat ng flaws ko, napagtitiisan niya. Yan. Kaya salamat sa buhay mo at dumating ka sa buhay ko. Ikaw yung destiny ko. Kaya today, I will say, in advance anniversary sa February 17, wow. I love you, my opa. Korean pa rin From Korea to the Philippines with love. Ang inyong love Yes. story. Galing. Ma'am Emily, what is your biggest what if in life? What if? What if kung hindi ako nag-aral sa Korea? Saan kaya Hindi ako mo makilala si Sir Mark. Oo, di ba? Hindi rin ako magkakaroon ng anak. Wala kang 3 anak kay Sir Mark. Yun. Anong naisip mo? Kung what if hindi ka nag-aral sa Korea, anong naiisip mo pwede mangyari? Siguro mag-asawa na lang din ng maaga, pero walang direksyon. Parang ganun. Yun. Parang sa lahat ng nangyari sa buhay ko, mag-asawa na lang, pero hindi yun yung pinaka-end goal mo. Parang yung you live lang by yourself na ma-survive yung family mo. Pero you have also the calling kung bakit mo ginagawa to ngayon. Kaya binigyan ng chance na mag-aral sa Korea. Yes. Naka-design yan. Parang blackboard. Dinesign na ni Lord sa blackboard mo. Yes. Ko ano mangyayari sa'yo. What are you most grateful for right now, Ma'am Emily?
Grateful for having a husband, for having 3 kids, for having people around me na mag-encourage sa akin, mag-uplift, and those people na nagsasabing itigil mo na yan, pero salamat kasi yun pa rin yung nagiging force ko na magpatuloy. Yun yung motivation ko na magpatuloy. I consider it as a ministry, not just an advocacy. Yes. Last question, Ma'am Emily, before I let you go. What is your why that keeps your fire burning every day? Why? It's the joy of knowing Jesus. Amen. Yes. Doon pa lang, tapos na ang usapan eh. Yun yung Thank fire you. that keeps us burning. Yes po. Yes, thank you, Sir Paul. Na-survive ko kasi grabe yung mga instant question mo. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Teacher, kaya mo yan. Kayo nga, lagi kayong tanong ng tanong sa mga estudyante nyo, sa mga tinuturuan nyo. This time, kami naman magtatanong sa iyo, di ba? Kaya kanina, hindi ko ma-compose yung sarili ko. Alam mo ba, habang nakaupo ako dito, nilalamig ako at kinakabahan. Ang lamig na, nilalamig ka pa. Alam mo ba, Ma'am Emily, mas matalino mga estudyante kaysa sa teacher? True. Ano kung bakit? Bakit? Kayo yung tanong ng tanong eh. Kami sagot na sagot. Di ba? Anyway, Ma'am Emily, before I let you go, anong gusto mong iwang message sa mga viewers natin na nakapakinig ng iyong inspiring love story, inspiring story, di ba? Naisingit natin ng Feb-Ibig month through your love story with your husband, Sir Mark. Anong gusto mong iwan na message sa mga viewers natin, Ma'am Emily? If you are finding the right relationship, you have to find Jesus in your life. Seek Him. And that's the ultimate love that you will have in your life. And having eternal life with Jesus. Yeah. Amen. Sige. Ma'am Emily, before I let you go, okay lang ba? Together with the whole I Am Possible family, ipag-pray ka namin. Thank you po. Sige. Samahan niyo kami, let's pray. Pag-pray natin si Ma'am Emily. Lord, thank you, Father, for this day. Maraming salamat. Tunay nga po, wala pong coincidence sa mundong ito. Itinakda niyo po February 9, 2026 na maging guest ng I'm Possible si Ma'am Emily. Lord, we thank you, Father, for her life, sa kanyang testimony, sa kanyang mga struggles na pinagdaanan from childhood, sa pag-aasawa, from Philippines to Korea and back to Philippines. Maraming pong salamat, Lord God. Dahil sa mga trials na Lord God, mas napagtibay pa po, Lord God, ang character, ang endurance, ang faith, ang hope, ang trust ni Ma'am Emily sa inyo, Lord God. Thank you, Lord God, sa kanyang passion at an early age na gusto niya maging teacher, Lord God. Binilig niyo pa rin po ang kanyang passion, ang kanyang core gift, Lord God. Right now, Lord God, na nagagamit niya po ito, Lord God. We pray, Lord God, continue to gamitin niyo po si Ma'am Emily sa lahat ng kanyang advocacy sa kanyang ginagawa. Give her strength. Sabi niya po, Lord God, every time napapagod siya, umiiyak na lang siya po, Lord God. Fill her with your love. Comfort her, O Father God. Remind her, Lord God, of your goodness, of your grace, of your faithfulness sa kanya. Na patuloy niyo po siyang gagamitin ang kanyang calling, ang kanyang purpose, O Father God. May just continue to use Ma'am Emily to reach out to more people, more students, more children, more kids. Lord God, pagpalain niyo. We pray, Lord God, for provision. Hindi po simple ang kanyang mga advocacies na ginagawa. Kaya magpadala ng mga partners, Lord God, na tutulong sa mga advocacies ni Ma'am Emily. Tunay nga po, advocacies niya, Lord God, beyond barriers, so Father God. Kaya magpapadala ng mga tao, corporations, companies, individuals, government, non-government organizations na makakatulong ni Ma'am Emily para palawakin pa, Lord God, ang mga missions niya sa buhay, O Father God. We pray for her family. We pray for her husband, continue to move in their relationship, be in the center for their relationship. We thank you, Lord God, for giving them another year in their relationship, Lord God, sa Feb 17 anniversary. Maraming po salamat kay Sir Mark sa patience, sa support na binibigyan niya kay Ma'am Emily. Ingatan niyo po si Sir Mark sa kanyang pagbiyahe-biyahe, sa kanyang mga ginagawa ngayon, O Father God. We pray for her children, sa tatlong anak niya. We pray for good health to be upon them, Lord God, from her eldest hanggang sa youngest, Lord God. We pray, Lord God, that they may truly find you in their lives, Lord God, that they may truly surrender their lives to you, Father God. We pray, Lord God, sa kanyang family, sa kanyang mother, Father God, be with them, O Father God, pagpalain niyo po lahat ng plano, lahat ng mga ginagawa, lahat ng mga nasa lesson plan pa ni Ma'am Emily sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po, Lord God, ang kanyang blackboard ng buhay, Lord God, that you decide, Lord God, may it come into
fruition of Father God. Maraming po salamat to God that just continue to move in her life, protect her always, be with her. Sa kanyang pagiging PWD president din po, pagpalain niyo po Lord God, continue to give her wisdom. Just continue to move in her life, Father God, protect her, guide her always, Lord God. We just surrender Ma'am Emily to you. Thank you, Father, for this time, Lord God. We love you, glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat. Thank you, mga ka-Impossible. Thank you, Ma'am Emily, ladies and gentlemen. Ma'am Emily Malekdan. Yun. Thank you sa mga viewers natin na tumutok nanood sa episode 148 Advocacies Beyond Barriers with Miss Emily Malikdan. So yun, nakita natin, di ba, yung passion, yung core gift, nahanap ni Ma'am Emily. From at a young age, gusto niya maging teacher, di ba? Sabi nga lang niya, may board exam. Pero kita natin, from Korea, bumalik siya sa Philippines. Yung pa rin, binalik siya ni Lord sa kanyang passion ng pagtuturo. This time sa mga kids, sa mga kabataan. Nakita natin yung mga struggles niya, nakita natin yung mga hirap niya. Pero ang question ko dyan is, di ba, kung meron tayong purpose, kung meron tayong yung gusto natin mangyari sa buhay natin, kailangan natin mahanap yung why. Kagaya ng question ko kanina, what is your why that keeps your fire burning every day? This time, ang question ko sa inyo, what is your deepest emotional why? Para hindi ka susuko, hindi ka mag-give up. Para patuloy kang lalaban sa buhay, what is your deepest emotional why? Ano ba? Kailangan natin manapin yan eh. Paano natin makikita yun? Meron binibigay si Lord sa ating mga desires ng puso natin. Script, tanggalin mo yung mga shallow desires ng buhay mo, ng puso mo. Hanggang mahanap po yung deepest, innermost desire ng puso mo. Ano ba yung desire? Sa Latin, ang desire, it means desidere. It literally means from the star. Desidere, from the star. That's our desire. So this desidere from the star, it means God-given. Yung desire ng puso natin, that's God-given. Hanapin natin yung core gift. Kagaya ni Ma'am Emily, nakita yung core gift niya. Teaching, her passion. Hanapin natin. Once mahanap natin, that is your emotional why. Ano bang para saan ba yung ginagawa mo? Ano ba yung purpose? Ano ba yung passion? Ano ba yung calling? Sabi nga ni Ma'am Emily kanina, di ba? The why that keeps her fire burning every day, knowing Jesus Christ. So that should be our passion, knowing Jesus Christ. That's our desire. That should be our desire to know God, to know Jesus Christ every day. To know Him, to surrender fully ang buhay natin kay Lord. And the rest, siya nang gagawa. Kung ano man ang goal, ano may mga gusto ng puso natin. Again, just sundin lang natin kung ano yung core gift natin, yung passion natin. Hindi siya madali, hindi siya easy, hindi magiging madali ang daan. Pero once kasama natin si Jesus Christ, God is with us. Hindi tayo mahihirapan. Again, maraming salamat sa lahat ng naging viewers natin for this very special episode, Feb 9, second Monday ng February. Episode 148, Advocacies Beyond Barriers with Miss Emily Malikdan. Sa managanap ng inspirational, motivational speaker for your schools, churches, companies, organizations, or any events na kailangan nyo ng inspirational, motivational speaker, trainer, just feel free to contact us para ma-block ko sa calendar ko sa 0927-1818337 or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page, I Am Possible, kung kailangan nyo ng speaker trainer, mag-comment lang kayo. Pero, kung di nyo naman, kung wala naman kayo magandang sasabihin, alam nyo na, wag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Avellana, you've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Huwag nyo na itay, mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.